dahin. Alright, so ito yung ginagawa natin mga kamaster. Nilalangisan ko ang dalawang lagayan ng bushing. Meron kasing foam yan dyan sa gilid ng bushing, kaya natin nilalagyan ng oil. Singer oil lang yan, master. Magkano lang yan sa may hardware kung makakabili yan? Mga nasa 35 lang. Alright, then after ninyong ma-fully clean ng ating motor, stator at ang ating shell, po pwede na itong ibalik. Ayan, i-assemble na. So sa pag-assemble mga kamaster, lagi ninyong tatandaan, i-align nyo ng maayos. Lalo na yung, yan yung shell natin. Kapag nilagay mo yan, hanggat maaari lagyan nyo ng tanda kung hindi pa kayo sanay. Ayan. Pero sa akin kasi sanay na ako, kaya alam ko kung saan nakapwesto yung mga yan. Pero mas maigi, lagyan ninyo ng tanda. Guhitan nyo mga kamaster, mga kaludi. So napakadali lang. Then ibalik na ang kanyang mga screws. Ayan, screws yan. Then kung gagamitan nyo ng power tools, make sure na naka low speed ang ating power tools. Then after nyong mahigpitan ng power tools, bahagyang higpit lang yan. Then saka nyo siya fully crosswise ang paghihigpit. Alright, so ayos na tayo mga kamaster. Then ang gagawin natin ngayon, makikita nyo mayroon tayong Phillips screw. Dito kasi tansyado natin kung paano natin higpitan para hindi malustay ang ating screw. Okay, then yung inilalagay natin yan yung earrings, stopper yan sa kanyang LC. So huwag kalimutan yan, napaka-importante yan yung mga earrings o kaya stopper. So ibabalik nyo yan para yung LC ninyo ay hindi masira kapag binalik nyo na. Then linisan din ang ating area para naman matuwa ang ating misis o kaya kung saang service ka naroon. So next natin gagawin mga kamaster, mga kalodi, ibalik na natin sa kanyang housing. So dito nakakabit ito. Mabilis lang naman yan. Kung hindi kayo sanay sa mga ganito, the best na technique yung katulad nito, i-video nyo o kaya naman ay picturean ninyo, then tsaka kayo magkalas. Para kapag ibinalik nyo na, siguradong eksakto kung saan nyo ilalagay at hindi kayo maliligaw. Ayan, katulad yan, yung capacitor natin, kailangan alam natin kung saan ibabalik yan at kung saan siya nakapwesto talaga. Kasi para hindi kayo paulit-ulit sa gagawin ninyo, kailangan make sure lagi ang inyong mga moves. Then ito yung ating switch, rotary switch ang tawag natin yan kasi iniikot mga kamaster, mga kalodi. Iniikot-ikot lang naman yan. So 1, 2, 3 kumbaga. Alright, so mamaya testingin natin ito after natin na assemble. Diba? At kung umabot na kayo sa puntong ito mga kamaster, mga kalodi, huwag po natin kalimutang i-like, i-share ang ating video. At kung bago kayo sa aming channel ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like and share this video, paki-comment na rin down below kung saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Alright, so yan ang mga screws na ating binalik. Yung mga screws pala, kapag kayo nagtatanggal ng mga screws ng ating mga nire-repair, kailangan ilagay nyo sa isang baso. O kaya yung mag-cut kayo ng mineral, din ilagay nyo lahat doon para hindi mawala ang ating mga screws. Huwag po nating sanayin na kapag tayo ay nagtanggal, kompleto naman ang tornilyo. Pero pag tayo ay nagbalik na, ay kulang na o kaya naman ay sobra na. Mayroon na tayong sobrang tornilyo o kaya screws. So sakit yan ng mga nagre-repair talaga. Alright, so ayan siya. Kinabit na natin sa kanyang bracket or kanyang paa. Ayan. So inihigpitan lang naman. Then yun naman ang ating LC mga kamaster, mga kalodi. Ready to use na to. Alright, so ang pinakalas mga kamaster, mga kalodi ay ang kanyang takip. At magsaksak na tayo mga kalodi. At testingin na natin, eto na. So ito yung ating ni-repair mga kalodi, mga kamaster. So makikita nyo, number 3 yan. Number 3 kasi ang unang unang pihit. Then ang sunod, number 2 and number 3. Alright, so ayan na nga siya. Perfect ang ating nagawa. Na-save natin ang isang electric fan na pinabayaan na lang at itinapon. Thank you so much mga kalodi, mga kamaster.